Magandang araw po mga kalods at welcome back po. So it's nice to be back na naman. So medyo natagalan na po tayo sa pag-install o pag-demo natin kasi may problema po itong kamay natin. So ngayon, meron po akong kaibigan na gusto po niyang lagyan ng solar power po ang kanyang bahay. Kaya ito, pero hindi naman totally na magagamit ko ito. So pag-a-assist na lang para sa kanya yung paglalagay. So ang gagawin namin ngayon, maglalagay kami ng solar power dito sa bahay. Ang suggest ko sa kanya, kasi meron siyang pisonet, mas maganda kung mag-on-grid solar power. Ito po, pakita ko sa inyo, ang ROXB na solar off-grid, solar on-grid ang gamit. Taka 700 watts ang gamit natin. Ito po ang maganda sa ROXB kasi meron po itong limiter. So ito yung suggested ko sa kanya na gamitin instead na off-grid. Mas maganda kasi kung naka-on-grid para kung sakaling bababa o tataas po ang sikat ng araw sa solar, walang epekto po doon sa hindi na dadama yung pisonet na ginagamit niya sa bahay. Hindi katulad dito na naka-on-grid, so walang problema. Kung bababa, tataas, no problem kasi nababawas lang doon sa meter reading ang pag nakatipid tayo dito sa on-grid power inverter natin. So ngayon, ito mga lods, i-install namin dito sa likod kasi nandito yung main breaker nila. Mas maganda na malapit sa main breaker ang paglalagay sa on-grid kasi meron po itong current transformer na monitor niya. So siguro dito namin ilalagay ang grid tie power inverter. Ang ROXB. So may pangalan po dito na ROXB Solar Grid Micro Inverter. So, ang ganitong klase, halos kapareho lang isa natin. Ito, ang supply sa 220. Nakasaksak ang 220. Yung adapter niya, nasaan ba? Ito yung adapter para isaksak sa 220 dito. So, take note, pag on-grid, 220 po ang kailangan sa on-grid. Hindi na gumagamit ng battery. So, depende. Pero ito, kung gagamit ka ng battery, 36 volts. Pero sa input sa solar panel. Kasi pwedeng gamitin kahit walang solar panel. Pero, lagi mong tandaan, kapag naka-on-grid, 220 volts po kailangan mo sa utility grid. Tapos, dito sa ROXB na on-grid inverter, kung makita mo dito sa likod, ito yung para sa current transformer sa kiliran. Ito yung para sa nag-monitor para hindi po ma-feedback o pabalik yung gagamit mo na kuryente. Ibig sabihin doon, may limiter tayo dito. Yan po ang lalagyan. So yung isa natin na gamit ko na inverter na on-grid, wala akong limiter yun. So ito mas maganda, mayroong pong limiter. So hindi talagang zero talaga ang result. Tapos dito naman po ang lalagyan sa solar panel. So negative, positive, yung pula, yung positive, negative. So baliktarin muna natin ito sa likod. Oh. So ang nasa likod, naka-nameplate po ito. Hindi nyo makita, babasahin ko lang. So ang nakalagay po sa likod, charging voltage is, yung input voltage dito is 18 to 50 volts. So ito yung lagi mong tandaan sa pag-i-install sa solar panel. Kung 18 to 50 volts ang kaya, possible, dalawang 18 volts na solar panel. Kung tatlo, hindi na to kaya kasi 50. Abot sa 54 kung tatlong series solar panel ang gagamitin mo. So possible, dalawa lang. Pero itong ginagamit namin na dito sa solar panel, 700 watts po ang klase, nasa 40 ang BMP. So kaya dito kasi 18 to 50 naman. Pero yung maximum input power niya is 700 watts po ang kaya. So makita namin ito. Tapos yung maximum working current is 24 ampere. So yun lang. Tapos yung nakalagay pa dito, kung gagamit ka ng battery, 36 volts ang battery kung gagamit ka sa input, kung hindi solar ang gagamitin mo. Tapos ang rated sa voltage is 120 to AC to 230 AC ang nasa likod. So next namin gagawin, siyempre kapag sa solar on-grid, dalawa lang ang kailangan natin. Itong on-grid inverter at saka yung solar power, pwede na. Tapos ang breaker natin, gagamit tayo. Dalawa lang ang breaker kailangan natin.
ito naka DC breaker para sa solar. Ang rated gamit natin 25 kasi ang maximum naman na nakikita natin dito sa rated is almost sa solar panel is 17 ampere. So 25 pwede na. Tapos ito 25 yung nabili niya na sa AC para ito sa supply sa 220. Mas maganda kung may mga breaker talaga para may proteksyon. Tapos yung ibang gamit, so pinabili natin siya ng 6-in-1 digital meter. Importante ito para sa makita natin yung buong bahay na gamit na power. Tapos ito naman yung plug-in. Ang plug-in para po dito sa on-grid inverter. Para mamonitor natin kung ilang harvest po ang papasok dito. So, ang gagandahan dito, 700 ang power inverter. 700 watts din ang binili niya na solar panel. So, mamaya pakita ko na lang yung solar panels paglalagay. So, ngayon, gagawin natin, i-install namin. Dito namin yan ilalagay, mga lods, ang power inverter. So, mga lods, ito na. Inalagay ko na lang dito yung dalawang breaker at saka yung 6-in-1 digital meter. So, naka-dinrel. So, gagawin natin, mag-wiring na tayo. So, wala ko sanang lagyan ng diagram. Pero, napaka-basic naman ang connection. Napaka-simple lang. Pero pakita ko sa inyo na ipapalapit ko na lang yung camera natin para makita. So, ilapit mo na lang. So, anak. Okay. So, ang gagawin natin dito, mag-wiring tayo. So, itong nakalabas dito na may red indicator, ito yung positive para sa solar panel. Ito yung negative. Tapos itong isa sa supply po ito sa 220. Tapos yung isa dito yung sa current transformer. So unahin natin dito sa solar panel. Ang breaker gamit natin dalawa. Ito DC para sa solar panel. Itong isa AC para dito po sa supply. So mas safe ang inverter natin kung mayroon pong circuit breaker ang gamit. Tapos ang klase po dito sa DC, walang indicator na nakalagay. Pero nakalagay dyan, DC breaker. Ibig sabihin doon, kahit saan mo ilagay ang wire, ipagpalagay natin, dito ka nag-positive. So, dapat positive rin dito. Tapos, negative. Pwede rin balikta rin. Kasi wala namang polarity nakalagay. Pwede ka rin dito mag-negative. Ito yung positive. Ang gagawin natin, umpisa natin dito sa positive. So, mayroon akong kita ito, connection wire sa MC4 connectors. So, itong positive, ito yung gagamitin natin. Kasi hindi pwedeng positive, hindi mo masaksak. Ito yung isaksak natin. So, unahin natin ang sa solar panel. DC breaker ang gamit. Tapos, isaksak natin ito. Okay, nakalagay. So, ipagpalagay natin dito tayo sa positive. Mas pabor. So, ilalagay natin ito dito sa terminal. Asa may butas? Yan. Positive. Dapat positive rin dito sa solar panel. Dito natin yung ilagay sa ilalim. Ito yung isang wire. Taksak natin dito. So, ito, negative. So, dito natin ipapabor yung negative. So, nalagay na natin. Nandito po ang terminal sa solar natin na 700 watts. So, testira natin ito. Kung nasaan yung positive, negative, doon na natin isaksak dito. So, bago natin isaksak itong solar panel natin, ito muna isa, ang supply na 220. So, makikita mo, saksak na natin dito. Okay. Napasok na natin, mga lods. So, lock na tayo. Ito yung linya sa 220. So, medyo mahirap talaga. Masakit pa yung kamay ko. Okay. Yan. So, dito mo, isasaksak natin yan dito. Ganun. Ganun ko lang yung wire para malinis tingnan. Anan. So, nakalagay dito sa AC natin. So, kahit magbaliktad ito kasi AC. Okay, double check tayo. Okay, natap. Yung isa, tingnan dito. Okay, natap. So, next natin, simple, yung sa solar panel, at saka yung supply. Kasi may breaker naman dito. Dito tayo kukuha para sa supply dito sa power inverter.
So, ilalagay na natin yung para sa solar panel dito. So, mga lods, double check tayo. Kasi, meron itong polarity sa kilid. Titingnan natin. So, hindi ko tinignan dito. Baka babaliktad tayo. So, tingnan natin dito sa tagiliran. May marking. Ito pala dito. So, yan, makita. So, ito pala mga lods, ito pala ang positive. May nakalagay po dito, positive. Tapos, ito yung negative. So, baliktad tayo. Kasi ito yung sinabi kong positive. Pero may indicator po nakalagay dito sa tagiliran. May nakalagay negative. Ito yung positive. Yan. O, makita ba? Dito positive. Nasa taas ang negative. Ibig sabihin doon, ito ang positive. Ibig sabihin doon, ito pala lods. Ang positive nasa baba, nasa taas ang negative. May indicator pong nakalagay dito. So, gagawin natin para hindi tayo babaliktad dito. Lagyan natin dito ng indicator kasi baka babaliktad tayo. Ito yung positive. Oh, panito. Kung positive dyan sa taas, ang sa baba, positive dyan. Sa baba, positive rin dito. Oh, hindi makita sa camera. Oh. Tapos isa, negative. Oh, negative. Sa baba. Negative. Oh, yan. Para hindi tayo babaliktad. Ito. So, ang next na natin. So, mabuti. Nakita ko sa tagiliran. May polarity. Baliktad pala tayo. Nako, delikado. So, dito tayo. Para sa solar. Ilalagay natin ang solar. Tapos, itong wire. Pula. Makita po sa loob. Pula. Positive. Yung itim. Negative. Makita po sa loob. Pero, mas nilagay ko na lang ng white para yun ang positive. So, dali lang. So, susundin natin. Positive, negative. So, isaksak mo na lang siya dito, mga lods. Pwede. Makaya pala. Ikaw na lang muna. Yan. Assist ba tayo? Kamera. Oh. Hindi makaya, lods. Pasakit pa sa kamay ko. Kaya, yung ibang kamay na lang ang paggamit natin. Okay. So, next natin, yung supply. Madali na tayong kumuha ng supply kasi may circuit breaker dito. Kailangan natin ng 220 na papasok dito para makaka-supply dito sa on-grid inverter natin. Tapos ito rin, kailangan ng supply na 220. Tapos yung current transformer dito sa taas. So current transformer, pakita ko na lang kung paano ilalagay yung current transformer. So yung wire dito yan sa 1 and 2. Ibig sabihin dito sa baba, yung supply sa 220 kasi kailangan ng supply ang 6-in-1 digital meter. So ang 6-in-1 natin, madali siyang makakuha ng supply. Dito yung AC. So kailangan dito yung wire papasok. Sa taas 3-4. Ito yung sa current transformer. Ang gamit natin na 6-in-1 digital meter ay yan, makita nyo, nakalabas. Naka-external. Yun ang design ang gamit natin. Kapag complicated po ang design, kailangan ito po ang gamitin. So medyo complicated po dito sa kanila. Kasi hindi tayo pwedeng dumaan dito sa butas. Itong klase ang gagamitin natin na external type na 6-in-1 digital meter. Yung 3-4, ito yung terminal na itatapping mo siya dito saka dito. Kahit babaliktad. Pero ito, dudugtungan namin. Kasi sa labas namin ito ilalagay. Sa main line talaga sa supply, sa service line. Kasi itong breaker dito, meron pang nakatap ng ibang breaker. So, hindi pa ito yung main. So, dito sa likod, nandito yung supply nila sa service line. Doon natin yun ilalagay. Ipapasok natin sa supply sa service line itong current transformer. Walang problema itong sa inverter. Pakita na lang natin. Itong klase ito yung maganda dito sa Ruix B na brand sa solar grid micro inverter. Kasi pwede mong buksan. Buksan natin. Sabi yung bukas. Ganun. Ito yung sa wire. So mas madali kasi hindi mo na putulin yung wire. Kasi ikakwa mo lang pa ganun. So okay na. Pero itong klase na ganito, kailangan ipasok mo ang wire. So potential po talaga pag maglalagay ng ganito, puputulin yung wire at ipasok kasi sa service entrance ito itatapping. So itong sa
solar grid natin sa microinverter. Wala problema kasi pwedeng buksan. O yan, makita naman. So, dito 3-4. Sa taas natin ita-tapping. So, tapping na tayo dito sa wiring. So, sa wiring, ito, kailangan natin ng supply. So, saan tayo kukuha? Madali kasi may breaker na dito. Dito tayo kukuha. Diyan naka-tapping. Dito natin isaksak. At saka ito sa supply. So, tapping na natin. Lagay na natin ang connection sa current transformer dito sa 6-in-1 digital meter at saka dito sa grid tie inverter natin. Nalagay na namin doon sa labas. So, ang nangyari dito mga loads, hindi tayo dito naglalagay ng current transformer sa taas. Instead na dito kasi ito yung main. Pero ang sabi ng kaibigan ko, may iba pang breaker na ginamit doon sa service line. So, sinabi ko na lang sa kanya, hindi tayo dito kukuha ng tapping para sa current transformer. Kasi, mayroon pang ibang linya na nakatapping doon sa service line. Kaya, ang suggested ko sa kanya, dito sa likod, doon na sa service line, itatapping ang current transformer sa grid tie inverter at saka dito sa 6-in-1 digital meter para mabasa. So, sa ngayon, ang gamit dito sa bahay nila is 470 o bago 467 watts o 488. Ito yung gamit sa buong bahay kasi may pisonet sila dito. So yung pisonet papakita natin mamaya. So saan ang connection nakatapping sa service line, pakita ko muna sa inyo. So hindi namin ginamit dito kasi may iba pang nakatapping na breaker. Pakita ko sa likod yung service line na ginamit natin pag-tapping sa current transformer sa grid tie inverter at saka dito sa 6-in-1 digital meter. So dito tayo sa likod. So ayan, pakita ba? Yung blue wire o yung blue nga current transformer. Ito yung main service line nila doon. Ayan, makita ba? Main service line. Tapos yung isa, yung current transformer sa current transformer para sa grid tie inverter. Yan, nakatapping yung dalawa. Yung grid tie, kapag hindi yan nagpangsyon ng maigi, pwede mong ilipat sa kabila ang grid tie inverter na current transformer pag hindi siya nagpangsyon ng mabuti. So yun lang ang sabi sa manual kung sakaling hindi magpangsyon. So ang dito sa current transformer, dito na natin ilagay. Kasi nakita nyo, dalawang wire ang gamit nila. Na yung kulay red sa kabilang breaker. Yung white at saka yung black sa kabilang breaker. So dalawa ang main breaker. Kaya sabi natin, doon na lang sa service line. So pinuto namin yung isang linya para makapasok itong current transformer sa 6-in-1 digital meter external type gamit. Itong isa, ito yung sa current transformer sa grid tie. So wala problema yan kasi pwede man mabukas at itaklip. So balik na tayo doon sa loob para na sa solar na tayo para pag-function. So dito po sa grid tie natin na inverter, may nakita kong pwede pa natin idagdag. Kasi pag i-switch on natin ito, gagana ito, hindi natin mababasa kung ilan ang harvest. So ang plano natin, lalagay tayo ng outlet. Yung outlet, dito natin iladaan yung outlet. Kasi gagamit tayo ng isasaksak na digital na yung plug-in type. Pakita ko na lang. So ito mga lods, ang 6-in-1, itong digital meter na kapareha lang rin. Pwede ito, mga 6-in-1 rin ang display dito. O makikita, meron din itong 6-in-1 digital meter. Pero isang display lang makita. Hindi katulad dito, naka-display yung 6. So makita naman. Yan, tumaas na dito, 500. Tapos yung voltage nila, 230. Yan. So dito, sisiro ko na lang ito kasi sa previous, ito yung previous ko na ginamit ko na, pinagamit ko sa kanila, itong 6-in-1 digital meter. So ipasiro na para makita nyo. So ilong press mo lang, itong blue. Ilong press natin para masiro. Long press. Oh, yan. Zero na. So ibig sabihin dito, bawat buwan, kapag dumating po ang kanyo, yung payment bill sa current nyo, sa sabi ng Meralco,
sisiro mo lang ito para malaman mo naman kung sa isang buwan, ilang ba ang nakukonsumo. So, makikita, nakasiro naman yan. So, start na sila ganyan dito, zero na. Tapos, ang gamit, nasa 500 to 538 watts. So, ang gagawin natin dito mga lods, maglalagay tayo ng outlet kasi naka-direct po dito. Hindi natin magagamit yung plug-in type na saksak. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng outlet dito, tapos itong saksak dito sa supply, lalagyan natin ng mil plug para doon natin saksak para makita sa plug-in type. So, tatanggalin natin at maglalagay tayo ng outlet. So, ito na po mga lods, binago na namin. So, ang bago, kasi ito ginawa namin ng outlet. Ito outlet. Ang outlet, galing sa easy breaker kasi reversible naman ito, galing sa taas. Yun ang outlet dito. Tapos, yung sa baba, siyempre yung sa line side ito. Kasi reversible, baliktad ang type natin. Yung line side, galing dito sa breaker. So, supply, patungo dito. Tapos, labas dito yung outlet. Yung outlet, dito natin yung isaksak ang 220 volts dito sa grid tie natin. Ang grid tie, nilagyan natin ng mil plug. Ito, ang mil plug. So, ang mil plug, dito nakasaksak. So, dati, ang design natin, nakasaksak siya dito. So, binago natin ang design kasi gusto natin isaksak dito yung plug-in type para makita natin yung harvest sa grid tie. So, pwede na natin yung isaksak. Kukunin ko muna dito. Yan, ito. So, isasaksak natin siya dito. Dito na lang sa baba. Hindi kaya sa kamay. Back up. Makaya. Yan. Sige, saksak. Yan. Tapos, itong mil plug, dito natin isaksak. Baguhin natin. Hindi kaabot dito sa taas ng gabi. Taas. Ang wire. Yan. Sa taas. So, pwede natin isaksak dito. So, testing na tayo mga lods. Umpisa natin sa supply. Supply tayo. On. Yan. So, yan, nag-indicate. Kasi yan po ang supply dito sa outlet. Tapos, dito sa grid microinverter natin na grid tie, na indicator po dito sa tagiliran. So, hindi po siya mag-indicate pag hindi naka-on itong solar power, solar panel. Yung AC supply lang ang switch natin. So, switch on natin itong sa solar panel. So, yan, nag-light indicator siya sa green. So, dapat naka-indicator siya sa green o ganito. O flashing. Yung flashing, mag-umpisa na siyang magkarga. Sa ngayon, ang na-harvest is wala pa. Point. O yan, nag-umpisa na mga lods. O, tumaas na. So, ang oras po dito, medyo makulimlim. Hindi malakas ang araw. Mga alas 2 naman yan, no? Alas 2? Mga alas 2. So, ang harvest natin nasa, ayan, tumaas na. 73. Tapos, ang gamit dito, 390, o pababa. Ang gamit nila dito, ito. So, nakagamit na tayo ng solar. Bumaba na ang nagamit sa konsumo sa bahay. O, tapos, balik tayo. Naka 148 na. 148, 49. Oh. Ito ang gamit dito na solar panel, naka monocrystalline, 700 watts. Pero medyo makulimlim ang panahon. So tingnan natin sa labas. So ayan po dito sa labas, hindi naman ganoon ang sikat ng araw, alas mga 2 PM. Yan mga lod, 2 PM. So balik tayo. So ang gamit ngayon nasa 331 watts dito sa bahay, 356. Ang harvest sa solar natin ay 146. So, ang gagawin natin, isa-shut off natin ang grid tie solar para makita natin kung walang solar, ilan ang nakonsumo dito sa bahay. So, i-off natin ang supply sa grid tie inverter na 220. Ito yung supply. So, i-off natin. So, basta shut off ito. Tapos ito, tataas. Kasi hindi tayo gagamit ng solar grid tie inverter. I-off muna natin. I-off natin. Ang gamit ito nasa 478 watts ang gamit. Nawawala, naka-off ang
solar grid tie inverter natin. So switch on natin muli. Yan. So ito bababa ito ngayon pag nakapasok na. So nasa ilan? So wala pa. Naka 0.3 watts lang. Hindi pa pumasok. Tapos yung plusing lagi mo tanan magpa-plus po siya dito. Kung naka good indicator. Umpisa siyang mag-harvest kapag nagpa-plusing po ang isang Ruixby grid tie inverter with leviter. Oh, yan. Plusing. So, function na ito na mabuti. Balik tayo dito sa indicator. Indicator natin nasa 89. So, pataas. 200. Yan, 113. So, pataasin pa natin. Stable muna tayo dito. So, hanggang ilan lang. Kasi nga, makulimlim. Hindi na malakas ang sikat ng araw. So, nasa almost 145 na tayo. So, galing sa 400 dito sa kabila, ilan na lang natitira? Nasa 211 o 224 watts na lang. So, malaki na po ito mong dagdag mga lods. Makakatipid ang kaibigan ko dito sa PisoNet niya. So, yan. Balik tayo dito. Medyo lapit ko ito camera kasi hindi makita ngayong ano. O, yan. 146 po ang harvest. 2 PM, medyo makulimlim. Hindi lumabas yung sikat ng araw. 146. Ang nagamit na lang sa bahay is 222. Kanina umabot yun sa 400. Pero ito, malaki ng bawas. Ito, po 143. 45 watts ang bawas. So, maliit na lang. 220. Pero kung malakas ang sikat ng araw, possible, abot to sa mga 500. Maganda na po, makakatulong na. So, sa mga kalods natin, ilalagay ko ang description link dito. Magkano bang Ruixby micro inverter? Nasa 4,200 watts. 200 watts. 200 pesos. Mga lods. Tapos ang bili niya sa solar panel dito sa Iligan, sa Cagayan. CDO nabili. Umabot ang ng 4,500. 700 watts. So siguro ipapakita ko na lang yung solar panel kung anong klase yung gamit niya na solar panel. So far ang gasto niya 4,000 tapos 4,000, so almost 8,000 plus lang ang nagastos. Mas nakakatipid ka kung mag-on-grid compared doon sa off-grid, medyo magastos. Tapos suggest ko sa kanya na mag-on-grid kasi may PisoNet po siya. So mahirap mag-off-grid na may PisoNet, baka masyado pag-transfer sa ETS. Ito, walang problema. Bababa o tataas ang solar, walang problema. Hindi masyado po ang mga PisoNet natin dito. So far ngayon, ang nakagamit nila dito sa bahay is 242 watts. Ang harvest natin sa solar, umabot sa 141. So medyo mga 2 to 3 nga ang oras dito ngayon. So ayan. So pakita ko na lang sa inyo yung PisoNet na ginamit. So ito mga lods, ang PisoNet niya. So yan, PisoNet nila. Oh, yan. Oh. Okay, yan. At saka dito yung PisoNet. Yan, so ang gumamit ngayon, tatlo. Tatlo po gumamit sa PisoNet. Yan. So PisoNet nasa 6. Tatlo lang ang gamit. So ang naka-register doon, naka 300 watts. Tapos may ceiling ng isa dito. Oh, tapos ilaw. So, yan, makita yung internet. So, 3 computer po ang ginamit dito. So, sabi ng kaibigan ko, Ryzen po ang gamit niya. Ryzen 5. Yan, oh. So, mga lods, sali ko pa. Ang kaibigan ko, meron siyang maliit na tindahan. So, meron siyang rep, naka-inverter type. At saka, ito pa, inverter rin ang gamit. So, makita nyo, yan, smart inverter. Fujiso inverter. So, bubuksan natin para makita nyo. Oh, yan. Oh. Tapos, yung isa, buksan natin. Oh. Yan. Oh, rep. May isa pa, rep. Pakita ko sa inyo. Inverter po ang gamit niya. Oh, ito, isa, pangatlo. Ito ang pangatlo. Buksan natin para makita nyo. Oh, yan. Ayos yan, mga lods. Naka-ayos. Oh. Oh. 3. Tapos ang load na lang dito is 267. Tapos pakita nyo naman tatlong computer pa naggamit. Tapos ito na lang 264 o 266 watts ang gamit sa buong bahay.
Tapos ang solar natin sa on-grid inverter, naka-harvest lang ng, hindi makita, ano ba to? Nasaan na ba? O yan, 140 watts ang nama-minus po niya dito. Isa pa, i-off natin ang grid tie inverter natin. Kung ilan ba talaga ang buong-buong na ginamit sa bahay. So, off natin. Ayan. 390 watts po ang gamit sa buong bahay. 3 computer na gamit, 3 inverter na refrigerator. 394, 380 na. So, switch on natin balik. Muli, 300 plus. Tapos, tingnan natin ito. So, hintayin natin siyang mag-plusing para stable ang grid tie. Ayan, nagpa-plusing. So, ang harvest ay nagpa-plusing pa. So, hindi pa nagpag-function. 0.8. O yan, 3 watts. Tumaas na. From 380, magiging, tingnan natin. O yan, bumaba na. Kasi, gumana na po ang grid tie natin. Ang grid tie with limiter ang gamit natin. So, i-explain na lang natin, siguro sa sunod na video, ano yung pinagkaiba sa grid tie inverter na may limiter at saka wala. Para makompare natin. Sa ngayon, ito lang muna. O yan, 241 na lang ang gamit instead na almost 393. Tapos, ang harvest nasa 139. 38 watts. So, okay mga lods. Hanggang 200 na lang dito ang gamit sa bahay niya. So, mga lods, mayroon tayong pahabol. Sinusubukan namin ngayon ang limiter. So, ang ginawa namin dito ngayon, sinat off namin ang buong bahay, naka-off. So, para makita natin kung nagpa-function yung limiter. So, ang harvest po dito is, ang harvest po niya dito is 139. So, ang natitira na lang 25 watts ang harvest na naka-off sa bahay. Tapos, dito po sa 6-in-1 digital meter, meron po siyang natitira na 19 watts. So, hindi ko pa alam kung may natitira po siyang 18. Kung saan ito, pero ang bahay naka-off na po, ang bahay naka-shut off. Kaya, titingnan namin kung pag-feedback ba kung gagana ba yung limiter. Kasi ang harvest po dito sa kabila is 139 yun. Ngayon, ang harvest ay nasa 25 watts na lang. Kasi naka-off na po ang buong breaker sa bahay. So, ito kahit papano, gumagana po ang limiter. Kasi ang limiter dito, instead ang harvest 139 to 140 po dito, naging 25 na lang kapag naka-off po ang system dito sa bahay. Naka-off ang mga breaker. So, ngayon, ang natitira na lang is 10 watts na lang. Ang natitira o 9. Nakikita naman. So, ito, hindi na to. Sobrang late na po ito ng 9 watts. So, nakita namin dito kasi bago nga itong biling grid tie inverter na ROXB, tamang-tama po mga lods, gumagana po ang limiter po. Kasi yung sa akin na ginamit ko, kung 150 po ang harvest ko, talagang 150 po ang lalabas dito. Nagbayad ako sa 150 na walang ginagamit na appliances sa bahay. Ikaw pang nagbabayad sa solar na gamit kapag walang limiter. Ito yung maganda sa ROXB na may limiter. So, 14 na lang watts ang nagamit at bumaba po dito. Bumaba rin ang harvest, naging 18 na lang. So, ito, dagdag idea lang kasi bagong install lang natin ito. Ngayon ko lang ito na obserbahan na ganun mangyari. So, hindi talaga totally zero. Pero okay na yun. Malaki na rin. 14 watts na lang ang natitira. Buong bahay naka-off. So, gumagana po ang limiter dito sa ROXB Solar Grid Micro Inverter. So, bago tayo magpaalam, so it's shoutout time na naman. Tapos, isang buwan po itong hindi ko na shoutout kasi nga dahil sa injured po ito ang kamay natin. Tapos, bago tayo mag-shoutout, unahin ko munang magpapasalamat kay Jesus Biduya. So si Jesus Biduya ang kauna-unahan pong nagbigay ng GCash po sa atin. So sabi niya, kahit kunting tulong ba dito ibibigay ko sa iyo. So yung ibinigay niya sa akin na GCash, mga lods, binili ko po ng armor protection sa kamay. So ito, makikita nyo, ito nasa 200 lang pesos po ang bili ko dito. So
So medyo palaban po, puti itong kamay ko kasi naka-armor protection po ito. Sa harapan, ang metal at saka dito sa taas, may metal plate pong nakalagay dito sa taas at dito sa ilalim. Pero hindi pa rin ganun kalakas kasi isang buwan pa lang itong recovery sa kamay ko. So ang sabi ng doktor, aabot ng 3 months initial recovery dito po sa fracture natin na kamay. So umpisa na natin mag-shoutout. Ito matagal na. Si Loklok Bautista from Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Ito pa si Ruel Oha, taga Matalom, Liti. Ito pa si Henry Villanueva from Iloilo City. Shoutout pa natin si John Vlog from Sagay City, Negros Occidental. Ito pa si Jill Olasiman from Barangay Malubago, Yambong, Samar. At saka ang huli natin si Rene Yabaw from Cabayog City, Samar. Ito pa, shoutout na rin natin itong mga joint member natin, mga lods, na tumutulong po sa channel natin para pambili po natin ng mga materialis. Aking tulong na rin po ang joint member sponsor natin. Pisahan natin si Ray Pacho, si Rafaelito Bayato, si Alin Acerto, si Jude Brian Presi Miranda, si Stanley Labor, si Papa Boy, si Barry Cañete, at saka ang huli natin si Michael Amador. So sa mga kalods natin, huwag kalimutan pong mag-like, share, at saka mag-subscribe po sa channel natin para hindi po kayo makalimot. At saka maraming salamat po sa palaging panonood po dito sa channel natin.